it to the book of Jude. So Jude, asa na dapit. So ato lang ka sa Revelation o pinadayag. So gamay nga before sa Revelation, and that is now the book of Jude. So we will be reading the first 4 verses karon nga kabuntagon. Okay, are you there with me? Okay, let's read this together. Ready, say. Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called, mercy unto you and peace and love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept and in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Okay, let's pray. Salamat Ginoo sa imong pulong among gibasa karon ug among pagatun-an. May your Holy Spirit work in our midst, O God. Give us the wisdom that we need. Open our eyes that we may behold wondrous things at your word. In Jesus' name. Amen. Okay, please be seated. So ang title o sa ato nga pagtuon karon sa ato nga series in the book of Jude, so which will take about at least 4 weeks, is on earnestly contend for the faith. Actually, that is part on that verse 3 sa ato nga gibasa ganiha. No? So ang ato nga tumong ani nga pagtuon ato nga diin kita nga mga Kristohanon nga nagatuo sa Ginoo, nga diin magapadayon og unsa nga pagtuo nga atong nabarugan ato ni nga pagadipindahan og ato nga kuptan, no? So kung ato makita diri sa pag-ani nga mao nga atong pagtuo ato nga makita nato diri nga si Jude, being the writer, he wrote a letter kani nag-concern ni sa mga gikan sa iya nga kasing-kasing, no? A heart of love and consideration for God to sa fellow believers. So nga diin kani nga mga fellow believers must engage ang matag usa vigorously in the struggle against gitawag nato og doctrinal error or mga moral perversions. So diri nato ato ang i-focus ang atong pagtuon ani og ato kining pagasundan even sa first 4 verses karon. Okay, so sa outline sa ato nga pagtuon for this actually for the first 9 verses, so mga about half of this atong tun-an karon is we are to talk about the danger of false teachers, and later some other time that is on the description of false teachers. Okay, so let's focus our attention diri sa gitawag natong danger. So if you notice previously sa atong usa sa mga atong mga Sunday school teacher, he was talking about danger ahead, no, sa false prophets and the like. And in this case, sa mga false teachers or somebody nga moanhi diri nga diin nagasulti og something against or dili or sukwahay gikan sa pulong sa Ginoo. Now, let's talk about kinsa ang nagsulat ani nga mao nga book. Kinsa gani? Of course, nasa first word diha, and that is Jude. Okay, so Jude, which is the servant of Jesus Christ. So Jude gihulagway, or he pictured himself as the servant of Jesus Christ. Okay, and the brother of James. Kung naapabanggan siya other nga mas duol nga relasyon diha kang Jesus, he hid himself as being the servant of Jesus Christ. Siguro kag kuan man siguro ni half brother man siguro ni Jesus, murag dako ni siya katungod kang Jesus. But in this verse sa iyang nga book, naghulagway siya iyang paubos sa iyang kaugalingon as the servant of Jesus Christ. So mao ni ang writer nato sa mao nga libro. Now sa iyang nga pagsulat ani, so kinsa may iyang gisulatan. Let's talk about the recipient of this particular book or epistle. Okay, the verse 1, makita nato og
kinsa kini. So again, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to asa niya gisulat ang mao nga epistle. So to them that are, so day tulo ka mga punto nga gihisgutan diri kung asa gisulat niya, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. So maoni nga mga gisulatan niya. So unlike sa kang Paul, if you have observe ang iyang mga epistles nga iyang gisulat, it was written to the churches. The church in Galatia, in church in Corinth, no? Pero kani wala niya gi specific nga dito sa church, a specific church, in siya to them. So pwede man gihapon nga diha sa church, pero specifically not a single church ang gisulat, but to them that are as follows. So unsa una iyang gisulatan diha? To them that are sanctified. So sanctified meaning being set apart for a purpose. Kani nga mga tawo nga gisulatan is being called as sanctified, no, mga gibalaan. So unsa ingon sa next verse nga atong pagabasahon. Ingon siya sa John 17 verse 19, and for their sakes I sanctify myself, si Jesus ni when the time nga nagpray siya, di ba? Then they also might be sanctified through the truth. Okay, one can be sanctified, one can be set apart for a purpose, one gibalaan siya because of pinaagi sa kamatuoran. Knowing that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So we are sanctified through the truth, gibalaan. So ang pangutana karon, naggibalaan na ba ka sa pinaagi sa kamatuoran? Sa diha nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, okay, gidawat nimo siya, imo isip mo Ginoo personal man luwas, okay, pinagi pangayon nimo papasaylo, di ba? Being cleansed by the blood of Jesus Christ. So kani ang mga gisulatan, those who are sanctified, unsa pa? Ingon siya sa mga verse, ingon siya nga sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ. Kato mga gi-preserve or being secured in Jesus Christ. So didto ni siya gisulatan. Okay, the next verse mentioned here is still on that chapter 17 of John, which is part of the Jesus prayer. I pray not that thou shouldest take them out of the world. Knowing that so may nasa kalibutan, no, all the evil things that are here, what exempted ana, no, whether you are a Christian, bago kang Kristohanon o daan na ka Kristohanon, di ta exempted ani. Pero ang nakanindot siya, but thou shouldest keep them from the evil. Kanindot sa pag-ampo sa atong maluluwas, no, nga din siya nagapaampo sa amahan, nga din kita i-preservar, that will be secured in Him. And if you notice sa atong pagtuo, as mentioned in John, wala siguro diha, pero sa John 10:27 to 30, nga siya, my sheep hear my voice, ingon si Jesus Christ, and I know them and they follow me, and I gave unto them eternal life. No, my Father which gave them me is greater than all. Okay, then ang iyang Father that gives us eternal life, okay, that no one can snatch or can take us out of His hand or from the Father's hand. So take a look how we are being preserved, being secured even sa atong pagtuo. Nga diin, makaingon ta nga sa atong mga as a baptism ta, once saved, we are always saved, not because of our own doing or atong giko sa atong unsay ato ang gibuhat, pero tungod na sa promise sa Ginoo that we are kept by the power of God, nga gipreserbar ta og ang atong kamot gikuptan og atong kinabuhi gikuptan diha sa Ginoo. So we are secured diha sa Ginoo. So even then, so Jude is as if he was writing to us also, being secured. And the last but not the least is that and preserved in Jesus Christ and called. Mga tinawag, di ba? Or just put that there, called, gitawag o na luwas, no?
called to be saved or called to serve. So sa next verse atong sa Romans nagaingon siya diha, moreover whom he did predestinate, them he also called, no? And whom he called, them he also justified. Unsa man ang justified or justification? Di ba kaluwasan na salvation from the penalty of sin. So naata we are bound to hell tungod sa atong sala, but because of our faith in the Lord Jesus Christ, nakabaton sa kaluwasan gikanda. So whom he called, them he also justified. Pangutana karon, ang imong kinabuhi na justified na ba ka? Na luwas na ba kagikan sa penalty sa sala? Sir, wala pa man ta, na pamanta sa kalibutan, na pa may mga sala. O naghisgot man ta sa silot sa sala, which is ang the hell, no? Ang linaw sa kalayo, where the worms do not die and the fire is not quenched, diba? So gitawag ta, and kita nga tinawag gi-justified, meaning giluwas ta gikan sa silot or penalty sa mao nga sala. So convince ba mo nga part mo sa letter, or as if Jude himself was writing to us individually, or else walay sayang atong pagtuon daron sa sulat kag letter di man day para imuha, di ba? Or epistle. So lahi ka nagbasag letter nga dili para sa imuha, wala kay attachment diha, wala kay relationship ana, murag walay kuan ba? Way attachment, wala kay kuan. Pero with this, kag ay ako kuan naman day ko, sanctified, gibalaan man day ko, no? Secured man day ko, secure man day ko sa Ginoo, or I am also being saved because of my faith in the Lord Jesus Christ. So this epistle is written for, I suppose, each and every one of us. Unless kung wala pa ka nagdawat sa Ginoo, murag isit aside sa ni, or unya siguro sa time nga na invitation sa atong pastor nga kuno niya sa invitation pagdawat sa Ginoo, take that point nga diin maka dawat ka sa mao nga kaluwasan nga gi-offer sa matag usa kanato. Amen. Okay, padayon ta. So para ni sa to ano? Sige, padayon ta. So ang recipient ani nga mo nga letter is mga believers na sanctified, secured, and being saved, or mga tinawag. Now, unsay unod sa mao nga pagsulat niya? We are the recipients. Now, unsay iyang pag-address sa mga recipient? Unsa may gusto niya nga mga abundant things, nga unsay gusto niya nga ma-multiply sa ato nga sa mga gisulatan niya. Verse 2, mercy unto you and peace and love be multiplied. In that particular verse, makita naton ay tulo siya nga gihisgutan mga butang, mga butang mga words diri, mga gitawag nato, maghatag nato mga abundansya ba, no? So let's call that those three abundant things. So the first one is that of mercy. Mercy, kaluoy sa Ginoo. So unsa ka kung walay kaluoy ang Ginoo, no, pagtan-aw nato nga magkasasala, wa na siguro nagpabili nato nga ginhawa, no? Tungod sa atong pagkamakasasala, tungod sa atong pagkabagadlungon, knowing that God is love, knowing that God is just and holy. Okay, the next the verse in Hebrews 4:16 gives us parang this, because we are sons or children of God, that we can come boldly unto God's throne, even through prayer and through communicating with Him, His throne of grace. Para unsa man nga, why should we come boldly unto the throne of grace of our God? Para maka-obtain ta og kaluoy. Diba? So unsa ka mas nindot nga naay kaluoy sa Ginoo, kay ang pagtan-aw niya dili ang atong mga sala tungod, pero tungod sa iyang kaluoy niya naata gitag og sa kuan pa magrasyahan pa ta. So and find grace to help in time of need. So unsa ni pagka nindot kani nga butang nga gitawag nato kaluoy sa Ginoo sa matag usa kanato. Lahi po to mingon nga hala disgrasya siya. Kaluoy, lahi po to, no? Lahi po to kaluoy. Luoy sa iyang kahimtang, pero kani kaluoy sa Ginoo nga ma-obtain nato as we come boldly unto the throne of grace of our God. Okay, mercy, then peace. Nakabaton mo kalinaw? Sa man ang kalinaw?
amidst troubles. Di man min kag linaw kay karon hadahay daghagwarta, walay problema, hayahay na ako'y kalinaw. Pero na pa ba ni kalinaw amidst of mga problema, bagyo sa kinabuhi? Or una sa tanan, the peace with God. Unsay giingon niya sa Romans 5:1, siya diha next. Therefore being justified by faith. Sa unsa to paagi na justified on gipakamatarong pinaagi sa pagtuo dahil tungod ni ana naatay kalinaw uban sa Ginoo, peace with God through our Lord Jesus Christ. Diba? Before, wala pa ta diha sa Ginoo, wala pa ta nagdawat sa kang Jesus Christ as our Savior, we are enemies of God actually. In fact, Jesus said in John 8:44, ye are of your father, the devil, the father of all lies. So, mo na nga, once we obtain this salvation, we are justified, di pagkamatarong tatungod sa atong, dili sa atong kagulingon, pero tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, ug atong nabatunan na sa dihang atong siya gidawat, we have peace with God. Kalinaw uban sa Ginoo. Di ba? Samot na nga karon nga ikaw Kristohanon ka na ano po ka peace of God, the peace of God that passes all understanding, no? So ihatag niya case according to Philippians chapter 4 verses 6 and 7 as we prayed to him. Okay, so mercy, peace, and last but not the least is ang gugma, no? Love. So, according to the next verse in Romans chapter 5 verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts. Kana bitaw kanang unsa man ang hope nga kag naglaom bitaw ka, no? Paingog galaom ka nga moabot si kuan or tagaan ka o usa ka nindot ba nga gi-promise sa imuha ba nga imuha gikuanan imuha nga gi-desire ba unya in the long run or after all wala din nimo nadawat. So ang imong paglaom marag naulaw ka kay man tong gisaan ni kon ay wa man nadawat o unsa man tong mga promises nga imong gi-expected nga moabot unta pero wala. So murag maulaw ka ay wala man. So, pero yung siya, and hope maketh not ashamed. So, and hope maketh, because the love of God, ang nakanito sa man, is shed abroad, asa man, sa other countries, it is shed abroad in our hearts, no? Pinaagi sa balaan nga spirito nga gihatag diha kanimo sa matag usa nato. Diba? Kanindot no? So mao ni iyang ang iyang desire sa ni Jude is that these three, mercy and peace and love, be multiplied. Asaman sa mga unbelievers dili sa iyang gisulatan. Kinsa may sulatan? Again, those sanctified, secured and saved. So mudagaya, no? This be multiplied. Gilaliman kag i-multiply. Nakaani nga kuan butang tag pulo ka buok ani i-multiply pag yun na mas mudaghan kag nakay pulo i-adan lag duha di dusira pero multiply ka duha o nakay 20 apila 20 so mas mudaghan abundant things no so mao ni gi-address sa mao nga gi-desire sa mao nga writer to whom he wrote and this as mentioned nga mga recipients. Okay, now so we have the writer, the recipients, the abundant things, and next is we have that of next please. Okay, so even with that writing, no, there is also some warning. Na ay mga pag-warn or gitawag nato mga danger nga iyahang gi-warn or this is the grave danger. Actually, if you notice the next verse 3. Okay, next please. Siya beloved. So kaniyang gisulatan nga gi-mention niya, siya beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation. So unsa da iyang kuan niya? It is parang give diligence, all diligence. He wanted to see to it nga kaning iyang pagpaabot sa pagsulat, even sa imong how you were saved by faith in the Lord Jesus Christ. Gusto niya nga mao ni isulat, no, sa mao nga epistle niya para ani nga iyang gi-address or mga recipients. Pero ingon siya, it was needful for me to write unto you unsa man
and exhort you that ye. Oh. So wala na ang next phrase or next part diha does not say about the common salvation nga gusto unta niya ipaabot. Pagsika about assurance ba or about sa pagpalig-on ba sa imong pagtuo nga kani nagluwas ka. Oh. Pero siya nga, I exhort you that ye should contend earnestly. That you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So there is what we call contending for the faith, or I should mention intently or earnestly contend for the faith. So kanang gitawag nato og so again so ang iyang kuanan is common salvation. So maunta niyang purpose sa iyang gusto niya ipaabot sa maong epistle. But other than that, ang iyahang napaabot is warning on grave danger that lies ahead. Unsa man, that's why he said we need to contend, earnestly contend or contend intently for the faith. So when kadungog mo sa pulong contend, familiar mo ana, familiar ta na sa mga athletics. Like yesterday, mga by groups nag-compete, no? Basketball, volleyball. Pero kaning giingon nga contend man here are the contenders para ani nga mao nga, di ba? So may kag contender unsa man somebody nga mo fight, no? Somebody who dili lang fight or sa boxing pa na, dili lang kay contender ta or usa ka boxer mo contend siya for that iyahang unsa na kana nga unsay tawag kana belt. So dili lang kay mo atubang siya sa kontra nga puro lang siya panagang. Di ba? He must have some offense. Dili lang kay defense mo sumbag gyud siya, mo hatag gyud siya og kumo. Og sa wan pa inihapay kumo og kinsa daghag kumo na abot sa kontra. Diba? Sort of siya magadaog. So this is what we mean in here, contend. So meaning, this is something to do with to strive or to struggle offensively. So dili lang ka on the defense side, panagang lang ka, unsa ibatok nimo halas panagang lang, pero ikaw pud mo hatag og mao nga offense. Hatag ka og sa baksi pa, hatag kag kumo sa imong kontra. Kay di ka kadaog og pirmi lang. Wa ko na igo, daog ko kay pirmi ko di wa maigo ka sa ara. Nya ikaw wa ka kasumbag. So nakascore siya gisa, ikaw wala. No? So daog siya. In sa kwan ba kung ato alang i-simplify ang sitwasyon. So that is to contend. Then gitawag pag intently, no? Mao na yung to struggle offensively asa man batok against the doctrinal error. So nga mukalap unya sa church, God forbid, and those moral perversions. So mo na you need to contend or intently contend for the faith. So in one way is to avoid this doctrinal error or mga moral perversions. The next is we can say that Christians who live a life in a distinct way, no? Live Christian lives distinctively. We will focus on our last lesson ani ana nga mao nga topic, distinct Christian lives. So di lang nato daisgutan diha karon, pero ato nang is part of contending or intently contending for the faith. And what else? We are to live Christian lives, and that is what we have in there, to earnestly contend, no? Imuhag yun nga naay panglibasog ba, wala lay naay pain, naay strenuous nga zeal and agony. Dili lang kay unsa lang ni makadaog di maayo ug wala okay ra pod, pero naning ka kuan jud para makadaog, no? Ug nindot pa unta tong napay mga cheerer gahapon ba mo murag mas mugana ang mga players labi na itong mga minion, no? Nga i-cheer sila mga asawa. Yes, gulay mo cheerer murag sa mga asawa kato na po mga minion. Lahi po itong mga young people, di ba? Na po mo cheer nga somebody near to his heart. Padayon yun.
to para dili lang kay pirmi lang babag-babag dia pero make some shoot maka points gyud. So dili lang kay pirmi lang pirmi kog ka kon dito. Nabarara ko, napalak na ko siya wala pero di man na mo score. Kadto mang imo mga offense nga gihimo pag shoot. So that is it, contend for the faith. So unsa atong i-contend o unsa as contender imong pagtuo. Unsa man nga faith? The faith is the body of truth that the scriptures teach or taught. No? Ang kamatuoran mo na ato nga atong pag unsa na ug sa Binisaya panang content gitawag na siya makigbisog o atong pakigbisugan ang maong nga ato nga pagtuo. Okay, that faith nga ato ang nabatunan. Okay, so and next is ang gitawag na nato in a way of intently contending for the faith is to proclaim the truth of God's word. Unsa man nga naihiwi pagkapina nato ato at my own advantage. By the way, beware ha basig na magsulti diri at his advantage nga mo sulti niya kamatuoran nga medyo gituis na di para lang sa iya ha. No, so mao ni ato diha. So one is for this to have earnestly contending for the faith is to proclaim the truth of God's word in an accurate manner. So salamat sa Ginoo natay Sunday school ug naamo, di ba? Unsa paagi pa nga ang truth ma-impart. Sunday school, Bible studies ninyo ug naamoy nag Bible study ninyo, take that opportunity. Ayaw pa ingon nga nabut na si imuhang Bible study ninyo, anana sibat na ta. So take that opportunity para makatuon mo inyong pagtuo mulig-on pa diha. Kay there's no point of contending kung ang imuha wala kay gibarugan. Diba? Imong pagtuo taphaw lang, wala na strengthen kay na mga opportunities na Bible school, na part-time kung na kay time Biyernes hapon, hinuon kuan man taron kanang kuan pa man tab bakasyon. So take that time nga diin makatuon mo sa pulong sa Ginoo. Di man ko mag Bible school sir, di man ko magpastor. Take that time even sa asa nga paagi nga imuhang pagtuo ma-strengthen because para ikaw makapadayon to contend for the faith. And in here, the warning not only to unsa may pakigbisugan to contend for the faith because naay gitawag nato infiltration of ungodly men. Next please. So kung kita nato sa verse 4. So mao ni atong magkuan the truth, no? To study, as I mentioned, the Word of God through devotional or through your time with the Lord or in His Word or through some other avenues that your faith will be strengthened. Next slide, please. So mao ni sa verse 4. Nga naigitawag natog infiltration or pagsulod sa mga tao nga gitawag natog ungodly. For there are certain men, mao ni siya, let's contend for the faith. Makigbisog ta, dili lang ta kay passive sa atong Christian life pero kinahanglan nga kita makigbisog, mo hatag tag offense even katong sa mga hiwi nga mga doktrina or mga gitawag natog kinabuhi. For there are certain men crept unawares who were before of old ordained to this condemnation. Sa man nga klase, ungodly men. So unsa ilang gibuhat ani nga mga ungodly men? They turned the grace of our God into lasciviousness. That is for their own advantage, no? So may wow kanindot ana niya nga kuan ba kana nga preacher ba or kana nga mao nga gasanggis ko nato. Bayo kay masturya no. Walay sabod sa dila. Has kaklaro kayo. Pero tapanid iyang kinabuhi. Okay, maingon siya, turning the grace of God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So, gikinahanglan nato nga kani ma-aware ta. So, there's danger. Warning! Toot. Unsa man? Infiltrated. Unsa man? Ug saan ay virus. Unsa man mga hiwi nga mga doktrina o mga pag-behavior or character sa usa ka tawo nga nagtindog diha medyo questionably no nga kinabuhi. So those infiltration of what we call ungodly men. So 2 Peter 2:3 says, and through covetousness shall they with feigned words
make merchandise of you. Unsa man, mangita sila paagi nga diin mas kuan ka ba? Madaog, mawin ka for their own advantage, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. Romans 6:1 and 2, makita nato diri nga as if because of this grace, murabag permission sa kaning mga klase nga mga ungodly men, murabag nay grasya sa Ginoo. So liwas na ta. Once saved, always saved. Beer pa ba? Tagay pa ba? Unsa pa nga mga paghiniwi nga buhaton even to deceive even those who were elect. Okay, mao ning makita nato din siya. We continue in sin that grace may abound. Siya, ang Diyos nagadumili ni ana. Naigrasya sa Ginoo. Wow, ang grasya sa Ginoo dako kayo. Murag na time nga medyo mahul ko sala. Ang grasya sa Ginoo mo dagaya pagyud. Wow, naman grasya sa Ginoo, magpakasala na lang tao. Kay grasya sa Ginoo dagaya man, daghan man. Pero yun siya, padayon bakas magpasala. Ang Diyos nagdumili ana, no? So mao na iyang gipakita diyan. Actually this verse and the succeeding pictures about sa ngano nga usa ka Kristohanon kinahanglan nga magpabautismo in obedience to God's command, and to picture out you yourself being dead to sin, no, and alive to Christ. Og mao ni ato nga pag a sort of imuha nga pagpahibalo nga ikaw luwas na gusto ko mo-obey sa Ginoo even through water baptism. Okay, pero the point here is the sin dili dapat nato ni siya itugot nga diin dagra ko ang grasya sa Ginoo. Murabag license to sin na niya. We are now free. Actually, the freedom that we have because from the bondage of sin will cause us to serve. We are now free to serve our God, no? So di man ay mabuhat sa mga wala pas Ginoo. Naani sa ato So ato na mga pribilehiyo. So take that opportunity and mind you, daghang mga panalangin nga naghulat na maangko nimo as you serve the Lord. Why nakakita? Wa man nagtanaw si Pastor, sir. Atong gialagaran ang Ginoo dili tao. So ang Dios, and 1 John chapter 2 verse 23, last verse that we have in here, whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. He that acknowledgeth the Son hath the Father also. Kaya ito nakita sa verse 4, ingon siya diha, nga last phrase, dili lang last phrase, ungodly men, no? Mga kuan nga medyo makita nimo ba nga nagtulo sa kamatuoran pero ana di ay medyo na ay pagtuis na dayon for their own advantage or para nga din makita sa ilahang kinabuhi even sa moral nila nga kinabuhi, no? So in this ang ato makita sa last portion is turning the grace of God into lasciviousness and denying the only Lord God. Lisod na kayo na nangalagad ka sa Ginoo, ang danger ani kita mismo. Mura bagi kapoy na tagpagpangalagad, murag ana nga to the point nga murag mahimo na tang mo testify na kato anak kaslain pundok ako sa una mao ko baptismo ko karon murag imo nang ko ano bitaw nag-deny na ka sa imuhang manluluwas. So mao nay usa sa mga delikado ni ana. So denying the Lord Jesus Christ. So mao na ito makita ito nga verse, no? Balik tas verse John 2:23. In that portion. In this case, whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. So wala. So unsay pagka-importante nga diin kita or kani nga mga ungodly men who denied this nga kinahanglan we should be aware or we should be warned nga dili ni nato sila tugtan nga mooy mo dumala or mo even mo speak to us about this mga perversions or kani mga errors nga doctrine nga mga errors ang atong makuha. Amen pa ba ta diha? Sige, so mo nang kinahanglan nato magtuon ta atong tagaan atong panahon. Well, nagtrabaho ta, salamat sa Ginoo, di ba? Pero natay time nga maka-privilege nga makatuon atong pagtuo ato pagini nga lig-unon so that makigbisog ta makakuantag naay mga panahon sa mga gitawag nato og mga false doctrines nga itudlo medyo ma-aware na ta.
I recalled one time, just to end this time, nga atong pagtuon. Bago pa ko I was saved, kuan man, mga teenager pa. Din ato ko isa ka, dili to hinoon sa church ga akong isiman. Pero sa akong ka-eager ba, ato ko sa Usamis, then tayo akong uyuan ay balan, uy, kuan man niya, at simba ko sa ila, only to find out nga, nakalibog ko, ngay nga naman, they spoke about one God, to the point nga di na mo to og Trinity. Hawa na murag na steady ako ang growth adto kay tungod adto nga mao nga doktrina. Well, it is in the form of doctrine, believing one God but denying the Trinity of the three persons in one God. O manginana nga mga kuan ba error doctrine of error nga mga doktrina. And even labi na kung ang mao nga tao nag-infiltrate sa atong church is nagkinabuhi, makita nimo, uy, questionably man ang kinabuhi. So, hinaot pa nga makigbisog ta sa ato nga pagtuo. And let's end our Sunday school. Let's pray. Loving Father, Lord, salamat sa among natun-an karon. I pray that you'll bless us. We continue for your glory and honor in Jesus' name. Amen. 5-minute break, please.